what is the Ilocano strain of dengue? Alam po niyo kanina, may natanggap po kaming text message na mayroon daw Ilocano strain at ang hinahanap nito yung mga maiitim na Pilipino. Kasama na ho ako doon, kaya interesado ho ang marami sa amin tungkol dito. Biruan lang ho yan kahapon. We had this similar dialogue also with noon sa Liga ng mga broadcasters. Noon kasing sinabi kong ang unang nag-report ng epidemic ng dengue sa Ilocos. Merong nagsabi doon, ano kaya, ibang klase daw yata ang dengue daw yon. Di nagbiruan doon, baka nga may Ilocano strain, pero biruan yon. There's no such thing. There are 4 strains ng dengue. No? Ito ay yun ang pinag-aaralan ngayon kung paano maka-develop ng vaccine with regards to yung 4 strains ng dengue virus. Ang gusto kong sigurong idagdag sa ating usapan is ano hong magagawa ng Department of Health as well as lalo na ng PhilHealth with regards to yung mga ating mga kababayan na nauospital. Alam ho ninyo, ang PhilHealth ho ngayon ay meron ng programa, tinatawag nating case mix at meron kaming mga kaso at kasama ho dito ang dengue na pag nagkasakit ka ng dengue, lalo na ho ito sa ating mga mahihirap na kababayan at napapunta sila sa ospital ngayon. Ito po ay sa ating mga government hospitals muna. Meron na ho tayong tinatawag na fixed payment doon. Kaya pag nagkasakit sila, kung ilang araw man silang makonfine doon, wala na hong extra silang babayaran. Ibig sabihin, ang PhilHealth ho ang magbabayad. So, for government hospitals, yun hong mga pasyenteng may dengue. And of course, ito ho ay ang ating commitment dito is on a ward bed. Subalit ho, nasa ospital na rin yun. Second, is that baka hindi ho nalalaman ng ating mga kababayan na meron na ho tayong programa na isinatupad na ng PhilHealth na lahat hong mga kababayan natin na nasa listahan ng yung ating tinatawag na conditional cash transfer. Yun hong mahihirap talaga. And they number 5.2 million Filipino families na talagang mahihirap. Sila po ay enrolled na ngayon sa PhilHealth. Meaning, yung listahan nilang mga pangalan na ibigay na sa PhilHealth at in-enroll na sila ng PhilHealth. Yun ho sila pag nagkasakit at pumunta ngayon sa any government hospital at let's say nagkaroon ng dengue nga, ang kanila hong wala na ho silang gagastusin. Yun ang tinatawag nating no balance billing. Kaya po, isang panawagan ito sa lahat ng mga, hindi lang yung beneficiaries ng CCT, kundi nasa listahan. Kasi yung families na tumatanggap ngayon ng CCT is around 2 million families. Subalit, ang nasa listahan ko talagang mahihirap na Pilipino ay around actually mga 5.3 million families. Yung po sila ay in-enroll na natin sa PhilHealth. That is about 20 to 25 million Filipino individuals. And as far as dengue, kasi doon ho sa ating programang ito, actually sisimulan natin ito in earnest in September 1st, next week. Meaning, meron ho tayong 24 na sakit. The 24 most common diseases, yung laganap na sakit na na-admit sa ospital, lalo na sa ating mga government hospitals. Pag sila po ay member ng PhilHealth and nagkasakit ho sila in a ward setting, fixed na po ang bayad, wala nang out of pocket. Ito hong 5.2 million families. So, I hope maintindihan ho ito, lalo ng ating mga kababayan na talaga hong nangangailangan ng tulong. Ito po ang isa nating pinakamalaking programa. Kasi po sa PhilHealth, ito sila ang
nakaligtaan. At ang national government na po ang nagbayad ng kanilang premium. So, yun po ang gusto kong ipaalam na siguro isa sa pinaka-importante at pinakamalaki nating commitment ng Aquino administration sa ating mga mahihirap na kababayan. Of course, hindi ho naman kaya sa lahat ng mga pasyente ito, kundi ang sinasabi ko lang dito sa ating 5.2 million Filipino families. Siguro that would be the good news that I could announce today, Attorney Fabia. Maybe gusto ko rin ipaalam, an additional information. Hindi ho ba nagkaroon tayo ng yung tinatawag nating NHEALS or Nurse Heals program that we had 10,000 nurses na kinuha natin on a so-called training program. And sila po ay inassign sa mga yung tinatawag nating CCT areas, yung mga rural health units where most of our poor Filipino people are located. Doon ho natin inilagay itong 10,000 nurses noong 6 months ago. Ngayon po ay nagdesisyon tayo and iniintay na lang ho natin yung formal announcement ho nito. Subalit we'll be doing or we'll be hiring again more or less that number of nurses within the next few weeks. Tinitingnan lang ho natin, inaayos lamang kung saan paano ang recruitment, paano po ang assignment, and essentially, ano hong mga priorities na mga activities na ipagagawa ho natin sa kanila. So, hindi ho ba, nagkaroon lang tayo ng ilang almost 30,000 nurses yata yung pumasa sa board. Only a few weeks ago. Kaya po, tama-tama naman ito. Bibigyan naman natin ho ng priority yung mga other jobless nurses at saka para ho ma-fill up natin yung mga kakulangan lalo na sa ating mga government hospitals. Yun lang yung muna siguro, Attorney. Magandang balita po yun, lalo na po sa ating mga kababayan na mga nurses na kapapasa ng board exams at yung mga nurses po na pinawalang trabaho. 10,000 po yung additional nurses na i-hire ng Department of Health. At ito po ay i-deploy po ninyo sa mga rural health areas, Doctor? Both as well as ating mga government hospitals. Kasi alam ho ninyo, ang ating ratio ng nurse to patient, ibig sabihin, siguro nakikita naman ninyo na sa ating mga government hospitals, ang dami-dami ng ating mga pasyente at pag tinignan mo pailan-ilan ng ating mga nurses, may kakulangan pa rin. Ang ratio ng ating nurse to patient sa Philippines, all through these years in government hospitals, would range from 1 to 20, meaning 1 nurse to 20 patients. Sometimes, katulad nitong epidemic, baka umabot ba ng 1 to 30 or 1 to 40. Actually, ang gusto ho nating maabot is about 1 to 12. Isang nurse to 12 patients. Ito ang nasa ospital, patients in the hospital. Sa private hospitals, may kalayuan pa rin, but not as much as in our government hospitals. Kaya po, itong programang ito ay makakatulong, malaki pong maitutulong nito in patient care for those that are confined inside hospitals.